Kung nakita nyo yung post ko pre, no? 2 weeks ago nag-post po ako na sabi ko sa March 25 po ay may parating na mga kabayan po natin. Kaya na pong alas 4 na madaling araw ay dumating po sila. Congrats sa inyo mga pre ha! Hangad namin ang tagumpay pre sa bagong yugto ng inyong mga buhay, no mga pre. Yun lang naman yung video ito mga pre, no? At syempre pre, sasamantalayin ko rin yung pagkakataon pre, no? Sasagutin ko lang yung katanungan ni Pre Lodi J. Gomez. Sasagutin lang natin bilisan pre, no? Lods, pwedeng magtanong, need pa bang kumuha ng production assessment or NC2? It's not always required mga pre-lods, no? But having animal production, pre-lods, it's a big advantage. Sabi ko nga pre, no? If you have a chance, go for it. Investment, pre-lods, no? That can open more opportunities in the future, pre. Basta pre, no? Okay yung NC2. Dagdag credential din kasi yan pre, no? Yung NC2 na yan. Okay lang. Pero okay din na wala pre, no? Uulitin ko pre, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pre, kailangan mo yung animal production assessment, no? O yung NC2. Pero dito sa pinagtatrabahoan ko pre, no? Kung halimbawa ang experience mo ay butchering, nasa supermarket ka, nasa wet market ka, palengke, hindi po masyadong hinahanapan ng hindi po masyadong hinahanapan ng NC2. Experience lang sir, tsaka certificate ay sapat na. Ina-acknowledge na po nila yon, yung experience mo tsaka yung certificate. Pero kung ikaw po ay galing ng slaughter, kung nasa swine technician ka pre, yun po madalas po hinahanapan kayo ng NC2, lalo na yung agency pre. Naghahanap talaga sila ng NC2 pagka galing po talaga kayo ng slaughter. Alright, sana pre nasagot ko yung katanungan mo, no? Kung meron kang follow up question pre, mag-comment ka lang ha. Muli, si Discarding Butcher po ito na nagsasabi, mag-ingat po tayo palagi and God bless.